12, 12 well-earned gold crosses with 1 DCS. Dalawa dapat na DCS kasi kaming mga commander noon ng all-out war. DCS kami lahat pero kami hindi kami hindi kami pumila o whatever. Kami ni Monching, although commander kami noon. Hindi kami nagka-DCS pero okay lang. Totoo lang sir. Apat yan sir na nabilang ko na. Marawi, Abubakar. Tapos yung sa first encounter ko sa Quezon, yung sinakwento ko. Tapos yung Basilan, ito yung meron ako, sir. Yan lang, lumabas lang na DCS mo is Basilan. Pero actually, ang ano po, apat yan sana, sir. Di ba? Yung bigat sa dibdib, ang fruit salad. Tama na isa. Pero hindi naman po, sir. Hindi ko rin talaga. Ako kasi hindi ko talaga, sir, kung bigyan mo ko, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Hindi ko na... Tama na isa nga, sabi ko, okay naman to. Meron lang. Ayun sa Marawi, sir, bakit sabi niya, wala kang business dito? Sabi ko, ilang binigay sa akin, Gold Cruise, na-late daw yung mga namin, sir, actually. Yung award, kasi 1 year lang na dahil pag-alis kasi ng Marawi, Basila naman kami, sir, grabe na naman yung operation doon. Kasi medyo na-late yung mga report namin noon. Tapos, ang problema doon, meron parang si General Mison yata na, hindi na, late na, Gold Cruise na lang. Okay lang. 5 buwan na Gold Cross. Grabe sir yung gera doon Grabe. Sabi ko, anyway, okay lang naman. Sabi ko, importante naman ako yung mga bata, sir, ba? Mga tinyente, mga CEO, sila yung mabigyan. Kailangan nila yan. Pero itong next episode ni Monching, ito yung final practice niya bago siya ma-import sa Abubakar, sa gera sa Abubakar. So, ito yung practice niya na madugo-dugo rin. Quezon. Yes, sir. So, actually, ito, sir, yan nga, prior to our deployment sa Mindanao during the Abubakar war in Abubakar. So, I was still the company commander of the 17th Scout Trader Company. My deputy was... then Lieutenant Clemente, si Ronald. So yung matikas at mandirigma, tunay na mandirigma. So dalawa kami, nandun kami sa 17. So kaya yung tropa talagang expect nila na very aggressive yung aming when it comes to operations. Sa may target, kahit nga wala, operate pa rin kami yan ni Ronald, sir. Kaya ang principle namin nun, our principle was, sa hirap mabangga sa CPP-NPA, maswerte na tayo pag nagja-jump up tayo ng 10 beses may enkwentro tayo ng isa. So, kaya binibilang namin niya, 4 pa lang tayo, 5 pa lang. So parang ganun yung namin, kaya yung tropa, mataas yung nila, yung tolerance nila sa operation noon, sanay sila. So, yun, so ito naman, this time it was the boundary din ng Quezon tsaka Rizal, sir. Because during that time, pinadala kami ni General de Tabali sa second ID. Sineparate niya yung kumpanya ko. Sabi niya, Monching, doon ka sa second ID. Nagre-request ng kumpanya yung second ID. So ako yung iniwari sa batalyon. Doon niya ako nilagay sa Tanay. So, second ID. So, ang sinusuportan. Kasi during that time, kasi wala na yung Ranger doon, sir. Wala na yung SRTS. So, ang report doon, yung kalaban was just at the vicinity ng second ID. Kasi... that time before, hindi sila makadikit dyan because of the yung mga estudyante ng Scout Ranger. Kasi tuloy-tuloy ang mga FTX, combat maneuver ng estudyante dyan sa around ng second ID. Nung nawala, so bihira naman din mag-operate yung division. So, nilala kami doon. So, yung target namin na to was provided by the G2 ng 2ID. Si Sir Pascual pa yata yun Si Sir Ranger Pascual, sir, parang siyang G2. So, binigay niya sa amin yun. Ang target namin was at the middle ng yung river sa Kanay. Ating sir. Mga river crossing, yung malaking ilog pa rin dyan. Kabila, yung Umira, yung dito, yung sa Meda. Daraitan? Daraitan, sir. So, dulo ng Daraitan River, yung pupunta ka dyan sa if you remember yung Tanay, meron niyang mga daan, pag sinundan mo yung Daraitan River, may mga bayan dyan, may mga barangay dyan. Part ng Tanay Rizal na papunta doon sa Sierra Madre din. Doon sa dulo na, Santa Ines. Yun yung mga remote barangays niyan. So, bababa ka doon,
Doon kung if you remember doon sa may Tanay sir, yung parang yung weather station doon, yung may parang parabolic one doon sir, radio station, di ba? Doon tayo nagtatakbo-takbo. So sa baba niyan sir, nandyan yung yung Daraitan River. Pag sinundan mo yan, marami kang barangay na dadaanan hanggang doon sa Santa Ines, hanggang doon sa may Umiray na tinatawag. So, ngayon, hindi siya pupunta ng Umiray. Ito lang, Daraitan lang. Yung dulo niya is yung Mount Irid na mataas na makita mo dyan, sir. Yung pinakamataas na dyan. So, ang target dyan was yung secretary ng Rizal, secretary ng Rizal Party Committee. So, ang tawag nila dyan ay si Commander, pangalan niya sir basta, certain commander, no? Yun yung target namin. So, but before that, lagi kami nag-strike dyan, sir. So, pag may report dyan yung dito, strike kami. But ang problema mo dyan, ang challenge mo kasi dyan, when you conduct operation dyan sa Santa Ines, you have to cross 19 times ng Daraitan River bago ka makarating doon sa Santa Ines. Santa Ines pa lang yun. Papasok pa yung Umiirid, kayang ng mga barangay doon, mga interior barangay niya. So, kaya nung before that, pag nag-operate kami ni Lieutenant Clemente dyan, may dala talaga kami mga tali for river crossing purposes, no? Meron kaming one time nga dyan, sir, si Ronald. Ang lakas. Nag-jump up kami, bumabagyo. So, malakas yung current ng Daraitan River. Yung problema namin, nakakadalawang tawid pa lang kami, sir. Palakas ng palakas yung current. Nung last na tawid namin, palanganin na yung tropa. Si Ronald, sabi ni Ronald, swimmer. Sir, ako, subukan ko. Sige, pero magpatali ka, Ronald. So, sinali pa rin namin siya. So, din nung nag-attempt siyang mag-cross siya, talagang mga 2 meters pa lang siya, nawala na siya. Grabe. Ganong kalakas. Hila. Pag-hila kay St. Clemente, pag-aho niya, sir, hindi kaya. Pero at least buhay siya kasi nakatali. Kung hindi siya nakatali, sigurado malunod siya doon. So, yun yung mga problema mo dyan sa pag mga operations dyan. So, call up kami. So, just, pero nung nag-ano kami, so, minsan, nag-abort kami o kaya tatago kami, pero ang consequence naman nun, nade-delete kami sa operations or mako-compromise kami pagka tumigil kami in between. Maraming barangay kasi yan But it turned out, nung isang operation namin, nakita namin, may pumapasok pala ng mga dump truck, sir, dyan sa loob niyan, mga nagkukwari, pag mababa yung tubig, pag walang ulan. So, may nakita kami, 2 dump truck, kaya niya i-cross yung naman, sir, yung Daraitan River, So, kasi may trail naman, nasusundan. So, pwede pala. So, kaya nung nagbigay sa amin ng bagong target na nandun sa Santa Ines, sa unahan ng Santa Ines, sabi ko, sir, kaya pala natin sumakay dyan using yung mga dump truck na ginagamit ng nagkukwari dyan sa Santa Ines. So, para mabilis na, at the same time, makarating tayo ng mabilis dun sa Santa Ines. So, makamove na tayo papasok dun sa target natin. So, yun lang. Yun ang ginawa namin plano. Yung target namin na to, sir, yung plenum ng dyan sa Rizal, sir. Yan, andun sa commander na yan. Tapos pulis uli, sir, magaling ang intel ng pulis nun So nakikigamit ka sa intel ng pulis pala? Ang nagkukuhan, sir, si General de Tabali. Ang ganding ng liaisoning niya dyan sa PNP nung time na yun, backroom siya dyan, mga lista niya. So ang Arto nun ay bugo-bugo, sir Markada niya, sir, may target. Ganun din, sir, ang niya, plenum. Pero ang this time, ang bigay niya, wala siyang GPS reading. Ang sabi niya, dito yung, kasi ang estimate niya, from Santa Ines, maglalakad pa sila ng mga 3 oras. Yung huling sitio doon, Umiray ba? Hindi Umiray Daraitan, hindi Daraitan. Basta may isang sitio doon, sir, na nasa dulo na. Nandun yung plenum. May barangay dyan, sitio, tapos nasa taas lang sila. So, yun yung binax namin. So, nandyan lang sila, hanapin mo. Okay. So, sige, go. Pero yun ang plano, sir. So, tapos, ang kondisyon lang naman ng pulis, magsama ka talaga ng pulis. So, this time, ang sinama namin, tapos meron pang mga regional mobile force. So, yun na yung sinasabi ko na pagdating sa operation, okay, ready na kayo. Sir, ang dala nyo? Sir, may dala kaming tiga 2,000 para sa pagka.
Wala dalang bigas. Palis na kami. Sabi niya lang ng konting bigas sardina. Sige, dali niya lang yung ano niya. Pero, minodify ko yung plano. Sabi ko, sir, kung pwede, yung PNP, ang isama ko lang yung SAP. Yung RPSB, sabi ko doon sa major sir ang may dala. Ako, parang magkakapitan pa lang ako noon eh. Sabi ko, sir, ganito na lang. Total, wala kayong dala. Ang gawin nyo, mag-CM mo lang kayo doon sa barangay. Sakay tayo, lakad tayo. Pagdating, bago dumating ng sitio, yung target natin, hihiwalay na ako. Kayo, diretso lang kayo doon. No? Ako, papasok ng konti, magtatago lang ako, lulubog ako, tapos ikaw, sir, umaga bukas, diretsuin mo na yung barangay. Pakita ka na nandun ka. Anong gawin ko doon? Sir, ano ka lang? Sabi ko, kausapin mo yung mga barangay doon, sabihin mo, may mga report tayo na pinupuntahan sila ng mga NPA doon, tapos kaya nyo binisita, ganyan. After that, matulog ka doon, the following day, umaga, sipatan mo na. Pero wag mo sabihin na alis ka na the following day, sabihin mo, mga 1 linggo ka dyan. Ganun lang, sir, ginawa niya. Ako naman, nakatago, sir. So, sige, sir. So, natid kami ng 3 dump truck ngayon, sir, eh. Dalawa lang. Kasi ang dala ko, isang section uli ng shop, tapos siya, parang isang platoon ba, o kumpanya. 2 o 3. So, yun, sir. So, yung shop, sinama ko, tago kami. Mag-bomb lang kami siya ng mga 10 o'clock yun. Nakarating kami sa Santa Ines, mga aga, sir, eh. Mabilis yung dump truck, sir, eh. So, ating kami doon siguro mga 1. So, ako, iniwan ko Santa Ines, sir, diyan ka na Santa Ines, umaga, pasok ka doon sa target na, lakad ka 3 oras, ako, pasok lang ako konti, tago lang ako pagdating doon sa gitna. Tapos paglabas mo, tsaka ako i-clear, sir. So, yun lang. Pero sabi ko, dapat makikita ka nila na bumalik ka sa Santa Ines, sir, dahil para ma-monitor ka nila na nandiyan ka na. So, yun lang, sir. So, pagkapasok ko, gabi, dire-diretso ko, mga harbor lang ako sa taas, yung police, the following morning, diretso siya. So, yun, sir, siya mo siya doon. Marami naman sila, sabi ko, di naman marami, di naman tumambos. Kala doon naman ako, eh. So, pagkatapos yun, sir, kinakausap doon nila, kinabukasan, labas na sila. So, ako naman, nung the whole day, sir, so, naka-relax lang ko doon, nakatago lang, tapos tinignan ko lang yung area. So, nag-aaral ko sa mapa at saka doon sa terrace actual. So, saan lang yung mga possible na saan yung possible na tataguan, atrasan nito from the barangay. Yung unang bilog ko pa lang, sir, na ito, yung ilog uli. Tapos, medyo malayo sa barangay. Ang ito, bilog. Alon. Yun pa lang, sir, nung So, yan ang target namin na following morning nung umalis na yung panser, yung police. So, tulog pa ako na sa following day na ako, umaga. So, sabi ko, dito tayo. Yung unang target pa lang namin, sir, na na pupuntahan namin nung D+2. D+1 na. Kasi D-Day, D+2 na nga after third morning. So, nung nakalis na sila dito, nag-start na ako, sir. So, yung unang objective na rin, hindi pa kami sir, that was February 14, naalala ko pa yun, eh. Kasi, bago kami maengkwentro, nag-usap pa kami ni Sir Pangke. Nag-greet pa siya sa akin ng Happy Valentine's. Naalala ko yun. Umandi ka ng plano mo, Happy Valentine's, sabi. Sir, dito pa ako, sir, pupunta na proceeding doon sa first objective na binigay ko, sir, na i-hit namin. Okay, sabi niya, i-clear ko lang itong ng target area ng barangay. Doon pa lang, sir, siguro mga 500 meters before doon sa ilog, siya yung tropa, may nakita ng mga pinagkainan ng saging bago. May indicators na, sir, may tao. Okay. Problema ko naman, itong mga pulis, sir, kausap mo nung naglalakad yung mga SAP ba? Ang ingay pag nag-halt. Tapos pag yung parang pag makapagbalag-bag yung pag-halt, ba? Upo na, wala pa, mga bato-batuhan sa nang dinadaanan mo. Ingay. Sabi ko, dali. Inaasap ko yung mga SAP. Dito kayo. Ano bang ginagawa nyo? Inano ko muna siya, tinakot ko pa nga sila. Sabi ko, alam niyo ba yung target natin? Sir, plenum. O mga ilan? Sabi, sir, mga 100 plus. O ilan tayo? O sir, mga 30 lang tayo, sir. O, sa tingin niyo ba, pagka nabangga natin yung maunahan tayo, o tingin? Sir, medyo wala nga din tayo. O, kaya nga sabi ko, inano ko pa, sir. Minotivate ko ba para properly? So, after dito, sige. Yun lang naman. Okay, maingay. Kasi, pag may enkwentro tayo dito,
outnumbered tayo, okay lang yan kung mauna tayo. Pero kung tayo maunahan dahil sa ingay natin, dahil makompromise tayo, bago tayo, di kawawa tayo. Okay naman. So, sige, diretso kami siya. Nung bago ko pinapsundan, sabi ko, baka nga ako, baka narinig kaya tumakbo buti. Yung pagdating doon, wala naman sir. So, yun. Nung nag-move na kami, maya, nung bago na mga makarating doon sa target, nung parang ano siya sir ang nakita ko kasi parang junction siya na ilog na pababa, tapos may parang clearing siya sa baba ba. Sabi ko, mukhang, yun talaga, pagsilip namin doon, bago kami umakyat, baba pa siya. May na doon siya, may nag-uusap na. Pag ano Kaswerte mo talaga. Kaswerte mo talaga sa ganito. Kita ka agad siya, ano nandyan. Mga damit ng impeto, tapos may mga baril nakasabit. Ganun ba? Sige. Yan na yan. May kubo sir, tapos open pala siya sir. Open siya, tapos ang ganda ng lugar, tapos puro bundok yun eh. So pagdating ko, sige, yung pulis, isama yung pulis, dito kayo, isang team, mag-support by pa, dito kami paakyat. Birahin nyo, tapos assault kami. So, yun lang, sir. Ang problema, nung ito na yung isang team ko, tapos kasama yung police dito, igay eh. At medyo, ako, pumakit pala ako doon sa pupestuhan ko, siya, na-compromise na. Sabi nung isang team leader ko dito, sir, mukhang na-alert. Pero ang briefing namin, pag na-alert yan siya, birahin na nila. Talagang gano'n na isabi ko, sir eh. So, in short, nung nakita niya na parang kalaban, parang nakita niya na nakahalata siya na dahan-dahan doon nagtataktikal na kumuha ng baril, binira na niya. So, bakbak na doon. So, yun na sir. Pagdating doon, ako nga, hindi ko na nakita kalaban siya, hindi ko na nakita. Umikot na ako sa kabila na mas mababa. Tapos, nung pag-ikot namin doon pa, nakakuha pa kami ng isa. Meron kaming isang na-neutralize na pa-withdraw. So, ang napatay namin doon, 5 sir, 4 yung napatay nila doon, kasama yung commander. Tapos yung iba nakatakbo. So, tapos, assault na. So, bilis lang sir, sandali lang. Takbuhan na. So, maya-maya, hindi naman namin nakuhan. Yun pala, nandun sir yung secretary, namatay doon, si Narciso Aramil. Naalala ko na. So, ngayon sir, pag kami, parang Narciso, ang pangalan ngayon, yun sir, si Narciso Aramil sa Santa Ines na commander na namatay doon. Na-name after him yung Narciso Aramil command din dati, ngayon Narciso na lang. Sa parang regional party committee name na kanya sa kanya. So yun, kung sabi ng police din, nung pinicture namin sir, tinignan nila. Pumunta talaga yung doon sir, yung PNP, yung chopper nila, para makita nila yung kung sino yung mga kinuha nila. Nakita namin, mukhang ito yung commander nag-clearing pa kami ng mga puno doon sir para yung Arto, Anyon Nuevo sir, Kernel Anyon Nuevo. Kano ni Sir Nestor? Kapatid Arto, siguro sir, basta mga Anyon Nuevo, yung mataas na Anyon Nuevo sir, parang 81 yun eh. Yung Anyon Nuevo, basta pulis sir. So yun sir, target na yan sir, marami siyang magandang target na So SAP din, so yun, sila Bakay, ang kasama ko dyan sir, yung mga 95 na SAP, ngayon pa, general na yata ngayon sila Bakay eh. So, sila, promoted sila lahat doon sir kay Ping Lacson. Tapos, nung paglabas namin, awarding kami kagad mismo doon sa site. Sinalubong kami doon nila, Angie Reyes, sila... sikat ka na noon, Monching. Yung mga panahon na yon talaga. Yes, sir, mga taga second division. Ano yan? So, ano ka na noon? Made ka na sa combat. Pagdating nun, sir, basta paglabas namin doon sa may yung Pag-asa, sir, yung raider doon, ready na, awarding daw kami, pati mga police. It was the first time na may major yung PNP, sir Tapos target din nila. So, nandun si Ping, nandun si Sir Angie, isang chief of staff nun, sir Nawarding kami doon, Gold Cross. Si mga police din, lahat sila promoted kami, Gold Cross. Tapos yun, sir, yun pala, si Narciso Aramil. Tapos putok din na yung pangalan ko doon sa Santa Ines noon sir Kaya na-wanted ako dyan sa NP actually. Yung meron akong, after that, bago kami mag-Abubakar, meron taga sa amin sir na mga politiko yon. May mga kamag-anak doon sa Quezon, nakipag-inuman daw. So, nung alam na taga Santa Rosa ako sir. Taga sa inyo yung siya may nakainuman siya mga NPA sir. Kamag-anak yata ng misis niya. Taga nung ka, di ba? Taga doon si Almodovar yung sa OB pala ako din, sabi ng sabi ko. Kasi alam na taga Santa Rosa ako, sir, ng Kaya sabi ko, okay lang na ma-assign muna ako ng Mindanao, napunta kami, sir, ng Abubakar ba.
But during that time, ang ano mo dun, sir, actually, yun, sir, the same concept, the same leadership ko na, ano. Sige nga, iyan nga natin, yung mga NPA, ano mo, and of course, papanood to na anak mo, pag Yes, tenyente sir. niya. Ay, yung mga lessons mo sa in leadership, combat leadership, na NPA, mainly NPA, kasi Opo, next sir. round mo, ano na to? Yes, sir. Ay, actually, no, personally, sir, no, sa NPA, it's very hard for a leader to engage, neutralize an NPA unit through combat, no? First is you really need to have a good intelligence, no? Eh noon, wala pa, hindi pa uso yung mga packet-packet yan, ano? Asset lang, eh. No? So noon, may GPS ka, okay na, i-describe, drawing lang, sir. Wala pa namang YouTube noon, hindi mo pa alam kung anong itsura ng terrain, mapa lang ang ano mo, ang basis mo. So, ang bottom line sa company commander, sa leader, no, talagang ano, ang sa atin naman sa Ranger, ang importante is wag kang magbibigay talaga ng utos, ng order sa tao na hindi mo kayang gawin. Laging, it should always be lead by example. Hindi naman ang ano dyan, leadership principle na kinukuha mo. No? And make sure na pag may papagawa sa kanya, alam nila na kaya mo. No? Hindi mo lang siya inuutos for LCO ka. Kung kaya niyang kahit na anong risk ang ipagawa mo sa tropa, dapat ipakita mo muna sa kanila na you yourself can do it. No? Show them the way. No? Paano mo i-minimize, i-mitigate yung mga risk para susundin kanila. And Ranger naman, yan naman ang ating ano, sir. That's how we were raised, no? We should always lead up front, no? Lead up front, talagang nandun tayo sa harap. Ako as a leader, ako talaga, nandiyan ako sa harap. I will make sure that personally I have a visualization kung ano talaga yung makikita ko for me to decide kung anong kailangan gawin, no? After kung yun nga, like kung sinasabi as a leader, you should always, it is your responsibility, no, to bring back your men alive to their families and their wives, no. So, after nung lessons learned ko yan dyan sa test mission, talagang sabi ko, I really need to take good care, no, of my men, yung welfare, and make sure na pag may enkwentro ka, madala mo sila sa encuentro, sa operations, is you will always consider na hindi sila mapapasubo, hindi sila malalagay sa alanganin. And there's always a way, no, for you to mitigate yung risk, no, for you to avoid yung mga debacles na ganyan. As long as you as a leader should always have the foresight, preparation, no. You should always come to any operations prepared, no. Na what I mean is, of course, physically, you should always be physically fit, no? So, as a Ranger, yan naman ang ating bread and butter, yung physical fitness. And another thing is yung preparation mo in terms of your skills, di ba? So, basic yan, So, sabi ko nga, it is always an opportunity, and saka yung skills mo, should always match up, no? So, if you have the opportunity and you don't have the skills, so you will miss the opportunity, no? If you have the skills and you don't have the ability to create opportunities para ma-engage yung kalaban, useless yung skills mo, pagod lang yon, no? So, it should be go hand in hand. And developing your skills, training your, the good, yun nga, lagi ko sinasabi, the good welfare for your men is for them to be trained as a unit, make sure that they are ready, no? They are prepared. When worst comes to worst, yung mga worst case scenario, before mo sila dalhin sa gera, na anticipate mo na, di ba? Yan naman palagi, kung ano yung worst case scenario, and na mental set mo na, nabigyan mo na ng idea yung tropa mo, na yan yung susungin natin. Dapat prepare tayo dyan, and alam natin yung gagawin natin pag dumating tayo sa ganon. And I think, malaking bagay yun, sabi nga nila noon, bakit ang swerte ko daw, sir, sa encuentro, Sige nga, kasi, sige nga, ano mo nga, bakit? Bakit ang swerte mo sa encuentro? Ako, sabi ko actually, tinatanong ko rin, but later on, no, as we mature, nakita ko, yun nga, siguro meron na ring divine intervention, no, na ako kasi, as a leader, talaga, every time na nag-operate din ako nun, lalo nung bata, I'll make sure na, I am not only physically and emotionally prepared, but most importantly, I should be spiritually prepared.
So marami akong rituals sir before ako actually. Before ako lumabas ng kwarto ko, nakapag-devotion ako siya, nakapagbasa na ako ng Bible ko, and napapansin niya ng tropa, sir, ba't pag-operation ng bite mo, parang, ay, hindi ako nagmumura dyan, relax lang ako, sir, ba? And everything is fun. So, isa yun sa ano ko, no? Isa yun sa ginagawa ko for me, and I think there is always a divine intervention din, kahit pa paano, sir, no? If you have the good intention and you are always in good faith, ito naman ginagawa natin is just hindi para sa atin, but it is para sa bayan ito, and God knows it kung ano yung nasa puso natin, So, yun lang naman ang ano ko, sir. Then, yung swerte, sir, siguro, yun nga, as long as you know how to exploit the initiatives, yung opportunity, na kasi ang military operations, sir, it is ang art and science nga, di ba? So, maybe you are trained, yung mga pinag-aaralan natin na science, maneuver, yung mga sniping, marksmanship, but the art part ng ating military operation, sometimes yun yung nakakalimutan siya ng mga leaders natin. And yung art na yan, this is how are you going to employ based on your, of course, training, experience, and yung intuition mo, no? Yun nga, yung sinasabi ko, yung art na yan, yung pag may ganitong opportunity, paano mo siya didiskartehan? Paano ka makaka-create ng mga opportunities, no? Paano mo maiisahan yung kalaban? And it is an art. Kaya nga naman sinasabi ko, no? You should not be contented with kung ano yung plano, yun na. So, dapat, you should be always alert pag may mga opportunities na dumating. We need to change the plan dahil ganito nangyari. Hindi naman ito yung in-expect natin. So, you always have to consider. Kasi ang conflict is very dynamic. Yung frictions of war, you cannot anticipate. Hindi mo ma-predict lahat yan, No, but there's a way na, yun nga, sabi ko, pagka ako, kahit nandun ako sa operation, yung mind ko, it's always continuously working, Nag-war game ako palagi, sir, ganun lagi ko na yung ano yan, what if ganito, pagdating yan, ito, so naka-mindset na ako kahit sa sarili ko lang, and sometimes sinishare ko yan sa tropa, so, it is important na yun nga, yung lagi kang prepare na ma-mindset mo yung sarili mo kung ano yung mga pwedeng mangyari dun sa future. And focus. So, yun naman, sir, ang How much of your success or yung diskarte mo is influenced by your being a fine athlete? Well, actually, sir, yun nga, unang-una, especially when I was a cadet, yung alam mo kasi, sir, yung tingin ko, it is, being an athlete, especially when you're engaging in mga combative sports, it helps for you to have a warrior mindset, Yung competitiveness, sir, ba, How are you going to beat your opponent? Ano yung mga kailangang techniques, strategies na gagawin mo? And yung the will, to fight and to win. So, yun naman yung importante, sir, especially sa mga combative sports, na talagang it helps, sir, yung ating, yung pagiging, a person's passion sa sports, especially in combative, in relation to our work as a military officer, especially in the Ranger, as a special operation, soldiers. So, nakakatulong na kita kahit naman sa sir, makikita mo naman those officers who were involved more in combative sports, those are the same officers where you can see mostly who will volunteer sa mga special operations unit, diba, sir? Parang sa Ranger, nakita ko, yun din yung nila, Sir Julius, sir, They select more on sa mga athlete types, especially nung sa mga time namin nun, sir, Parang, yun ang nakita ko rin na wisdom siguro ni Sir Julius nun, kasi nakita namin, bakit kami pinagkukuha? Kami ni Harold, wala naman kami sa top ng klase, we're just an average one. Pero, ang common sa amin, we are all athletes, sir. Kami nila Gino, Judo, ni Harold, diba? So, and the same with other classes sa 95, mga din. So, I think ang sa atin, sir, lalo sa PMA, although hindi kasi siya institutionalized yung sports na how it will help you to become a warrior later on, pero sa US, meron yan sila. West Point, highly institutionalized yan. Yes, yan. Ano yung anak mo? Talagang sir. So, systematic doon.
So, how to become a warrior, Muslim. So, I think we could always adapt yung mga ganyan pa na sa PMA. And so yun sir, yun yung ating yung ating prelude to Abu Bakar, no? I think that ends my stint sa CPPNP. After that, 2000 to yung mga kinukwento ko na huli sir, by May, so pumutok na yung Abu Bakar and Puno Muhaji, and we were high headquarters required Terdesarbi to send one Scout Ranger company, and I don't know, fortunately or unfortunately, I was the one. No? So, on next episode, the Camp Abu Bakar days na nandun kami.